Sa videong ito ay pag-aralan natin ang sagot sa tanong na sino bang dapat na tumira sa Israel? Itong bayan ng Israel ngayon ay hindi aksidenteng nagawa dahil mula pa noon ay binigay na ito ng Diyos para maging bayan talaga nila. Ang pangako ng Promised Land ay binigay kina Abraham, Isaac at Jacob. Totoong itong si Isaac ay may naunang kapatid na si Ishmael na siyang sinasabing pinagmulan ng mga angkan na nagpasimula ng Muslim na siya ring maraming nagkalat na Arab nations ngayon. At maliban pa kay Ishmael ay may iba pang anak si Abraham sa pangalawa nitong asawa na si Keturah. Sila ay sina Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak at Shua. At ang mga lahi ng mga ito ay kasama pa rin sa mga nasa Middle East ngayon. Ngunit maliwanag na ang pangako ng Promised Land na binibigay ng Diyos para sa lahi ni Abraham ay para sa magmumula kina Isaac at Jacob hanggang sa 12 tribes of Israel. Hindi ito para sa lahi ni Ishmael at sa lahi ng mga anak ni Abraham kay Keturah. Genesis chapter 35 verses 9-12. Nang umuwi si Jacob mula sa Padan Aram, muling nagpakita ang Diyos sa kanya at binasbasan siya. Sinabi ng Diyos sa kanya, "Jacob ang pangalan mo, pero mula ngayon hindi ka natatawaging Jacob kundi Israel na." Kaya naging Israel ang pangalan ni Jacob. Sinabi pa ng Diyos sa kanya, "Ako ang makapangyarihang Diyos. Magkakaroon ka ng maraming anak. Magiging ama ka ng isang bansa at ng marami pang bansa. At magiging hari ang iba mong mga lahi. Ang lupain na ibinigay ko kay Abraham at kay Isaac ay ibibigay ko rin sa iyo at sa mga lahi mo." Sinabi dito ng maliwanag ng Diyos kay Jacob na ang pangalan niyang Jacob ay naging Israel na. At ito ang dahilan kaya 12 tribes of Israel ang tawag sa mga lahi na nagmula kina Isaac at Jacob. Dapat nating maintindihan na ang kausap ng Diyos dito ay si Jacob at hindi ang iba pang mga anak ni Abraham. At dito ay personal na sinabi ng Diyos kay Jacob ang piraso ng lupa na may bibigay sa kanya na naipangako na noon pa kay Abraham. Hindi naman natin sinasabing walang lugar para sa ibang mga anak ni Abraham dahil mayroon din. Dahil dumami rin sila gaya ng pangako ng Diyos kay Abraham. At kung titignan mo ang Middle East ay napakalawak nito para sa kanila kumpara sa lupain ng Israel ngayon. Pero hindi para sa kanila ang lupain na naibigay para sa mga Israelita na anak ni Jacob o Israel. Yung lahi ni Israel ay yung mga tribo na pinapasok ni Joseph the Dreamer noong kanyang kapanahunan, noong maging siya ang pangalawang leader ng Ehipto. Sila din yung lahi na dinala ni Moises palabas ng Ehipto noong mabuhay yung masamang Egyptian king pagkatapos ng pamamalakad ni Joseph the Dreamer. Kaya sila yung may hawak ng mga utos na ibinigay ng Diyos kay Moises, yung mga kautosan na nasa Torah. Sila rin yung kasama ni Joshua na nagpunta ng Promised Land sa Kanaan na nakipagdigma sa mga pagano na Philistines at iba pang mga dating nakatira sa lupain na sumasamba kay Baal. Dahil sa basbas ng Diyos ay matagumpay ang pagsakop ng Israelita sa pamumuno ni Joshua at natupad ang pangako ng Diyos na titira ang 12 tribes of Israel sa land of milk and honey na naipangako sa kanila. Nang makasettle na sila sa Promised Land para sa kanila ay patuloy pa rin silang inaatake ng mga pagano na nakapalibot sa kanila. Kaya pinangunahan na sila ng mga judges kung saan kasama ang mga sikat na sina Gideon at Samson. Pero kulang pa para sa kanila kaya nag-request sila ng hari kay Propeta Samuel at pinili ni Samuel si Saul at ginawa itong unang hari ng Israel. At ito ang naging unang kingdom of Israel. Saka na sumunod na namuno sina David at Solomon hanggang sa mahati ang kaharian kina Jeroboam at Rehoboam. Naging north at south ito na naging Kingdom of Israel at Kingdom of Judah. Naglalaban man sila pero lahat sila ay parehong nagmula sa iisang lahi ni Israel. Naibigay yung lupain para sa mga Israelita, ngunit dahil sa paulit-ulit nilang pagkakasala na kinagagalit ng Diyos ay hinayaan silang masakop ng mga mananakop. 2 Kings chapter 17 verses 15-24. Itinakwil nila ang tuntunin ng Panginoon, ang kasunduang ginawa niya sa mga ninuno nila, at hindi rin sila nakinig sa mga babala niya. Sinunod nila ang mga walang kwentang Diyos-Diyosan at sila'y naging walang kwenta na rin. Ginawa nila ang mga bagay na ipinagbabawal ng Panginoon na ginagawa ng mga bansang nakapalibot sa kanila. Itinakwil nila ang lahat ng utos ng Panginoon na kanilang Diyos. Gumawa sila ng larawan ng dalawang guya at posting simbolo ng Diyosang si Ashera. Sumamba sila sa lahat ng bagay na nasa langit at kay Baal. Inihandog nila ang mga anak nila sa apoy. Sumangguni sila sa mga manghuhula, gumamit ng pangkukulang at ipinagbili ang sarili nila sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon. At ito ang nakapagpagalit sa kanya.
Galit na galit ang Panginoon sa Israel kaya pinalayas niyang mga ito sa harapan niya. Ang lahi lang ni Judah ang natira sa lupain. Pero kahit ang mga taga-Judah ay hindi rin sumunod sa mga utos ng Panginoon sa kanilang Diyos. Ginawa rin nila kung anong mga ginawa ng mga taga-Israel. Kaya itinakwil ng Panginoon ang lahat ng mamamayan ng Israel. Ibinigay niya sila sa mga kaaway nila bilang parusa hanggang sa mawala sila sa kanyang presensya. Nang ihiwalay ng Panginoon ang Israel sa kaharian ni David, ginawang hari ng mga taga-Israel si Jeroboam na anak ni Nebat. Hinikayat ni Jeroboam ang mga taga-Israel sa pagtalikod sa Panginoon at siyang nagtulak sa kanila sa paggawa ng napakalaking kasalanan. Nagpatuloy sa pagsunod ang mga taga-Israel sa mga kasalanan ni Jeroboam at hindi sila tumalikod dito hanggang sa pinalayas sila ng Panginoon sa kanyang harapan ayon sa babala niya sa kanila sa pamamagitan ng mga lingkod niyang propeta. Kaya binihag ng Assyria ang lahat ng mamamayan ng Israel at doon sila nakatira hanggang ngayon. Nagpadala ang hari ng Assyria ng mga tao mula sa Babylonia, Kuta, Ava, Hamat at Sepharvaim at pinatiran niya sila sa mga bayan ng Samaria para palitan ng mga Israelita. Sinakop ng mga taga-Assyria ang Samaria at ang iba pang mga bayan ng Israel. Unang nasakop ng Babylon ang malawak na bahagi ng mundo kasama na ang Israel. At noong 586 BC ay sinira ng Babylon ang First Kingdom of Israel na ipinatayo noon ni Solomon. 2 Kings chapter 25 verses 8 to 10. Nang ikapitong araw ng ikalimang buwan ng ikalabing-siyam na taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar sa Babylonia, pumunta sa Jerusalem si Nebuzaradan na commander ng mga gwardya ng hari ng Babylonia. Sinunog niya ang templo ng Panginoon, ang palasyo, ang lahat ng bahay sa Jerusalem at ang lahat ng mahalagang gusali. Sa pamamahalan niya, giniba ng mga sundalo ng Babylonia ang mga pader na nakapalibot sa Jerusalem. Pagkatapos masira ang kaharian ay maraming mga Israelita ang kinuha sa Babylon para magsilbi sa hari. Kasama na dito sina Daniel at ang mga kaibigan niyang sina Meshach, Shadrach at Abednego. Matagal silang nagsilbi sa Babylon dahil umabot pa ito sa loob ng 70 years mula nang masira ang unang kaharian ng Israel. Pagkatapos maging superpower ng Babylon ay sumunod naman ang Medo-Persia. Kaya noong 538 BC ay hinayaan silang makabalik sa Jerusalem ng Persian king noon na si Cyrus para masimulan nilang maipatayo ang Second Temple of Israel. Kasama ding ibinalik ang kagamitan nila sa loob ng Holy Temple. Sa loob ng 2 taon, sa pangunguna ni Zerubbabel ay nagawa nila ang pundasyon lang ng templo. Pero hindi natapos ang templo agad dahil ginugulo sila ng mga tumirang tao doon simula nang umalis ang mga Israelita. Ito yung mga taong pumalit sa mga Israelita at nakatira na doon sa loob ng 70 years. Ezra chapter 4 verses 1 to 5. Nabalitaan ng mga kaaway ng mga taga-Juda at taga-Benjamin na muling ipinapatayo ng mga bumalik galing sa pagkabihag ang templo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Kaya pumunta sila kay Zerubbabel at sa mga pinuno ng mga pamilya at nagsabi, "Tutulungan namin kayo sa pagpapatayo ng templo dahil sinasamba rin namin ang Diyos niyo kagaya ng ginagawa ninyo. Matagal na kaming naghahandog sa kanya mula pa noong panahon ni Haring Esarhaddon ng Assyria na siyang nagdala sa amin dito." Ngunit ito ang sagot ni Zerubbabel, Jeshua at ng mga pinuno ng mga pamilya. "Inutusan kami ni Haring Cyrus ng Persia na muling ipatayo ang templo. Ngunit hindi kayo kasama sa pagpapatayo nito para sa aming Diyos. Kami lang ang magpapatayo nito para sa Panginoon, ang Diyos ng Israel." Kaya pinahina ang loob at tinakot ng mga taong dati nang nakatira sa lupaing iyon ang mga tao sa Juda para hindi nila maipagpatuloy ang pagpapagawa nila ng templo. Sinuhulan nila ang mga opisyal ng gobyerno ng Persia para salungatin ang mga plano ng mga tao sa Juda. Patuloy nila itong ginagawa mula ng panahon na ni Cyrus, ang hari ng Persia, hanggang sa panahong si Darius na ang hari ng Persia. Dahil sa panggugulo ng mga taong ito sa pagpapatayo sana ng ikalawang templo, sa loob ng 17 taon ay hindi natapos ang Second Temple at hindi na rin tinuloy ng Persia ang suporta nito sa mga Israelita sa pagpapatayo sana ng Second Temple. Dahil nga sa mga suhol at pagkikialam ng mga tumirang tao sa dating nasasakupan ng Israel. Pero nang inutusan ng Diyos sina Haggai at Sekaria na samahan si Zerubbabel ay natapos din nila ang Second Temple sa loob lang ng 4 na taon. At ayon sa pag-aaral ng mga scholars ay nagmula ang pondo nila mula sa mga Hudyo na nakatira sa labas ng Israel. Ang sumunod na superpower sa mundo ay ang Greece Empire sa kasunod ang Roman Empire.
At dito na nangyari na muling nasira ang Second Temple noong 70 AD dahil sa pag-aaklas ng mga Israelita. Nagpatuloy ang pag-aaklas na ito gamit ang guerrilla tactics hanggang 130 CE. At sa taong ito pinaalis ang mga Israelita sa Jerusalem dahil sa bumagsak nilang muling pag-aaklas. Ito yung Bar Kokhba Revolt na hindi nagtagumpay. Dahil dito ay pinaalis sila at nagkalat sila sa iba't ibang parte ng mundo at karamihan sa Europe. Ito na yung tinatawag na Jewish diaspora. At mula noon ay hindi na sila nakabalik sa dating Jerusalem na kanilang tahanan. Hanggang 1948 kung kailan muling nabuo ang Israel. Hindi man bilang isang kaharian, ngunit bilang isang bansa. Tulad ng nakaraang una nilang pagbabalik ay marami ng mga nakatirang tao sa dati nilang bayan at sila yung pumipigil sa kanilang pagtatayo ng Israel State, pero nagawa pa rin nila itong itayo. At ang labanang ito ng agawan ng teritoryo ay nagpapatuloy hanggang ngayon. At ito pa ang isang dapat nating bantayan, ang pagpapatayo ng ikatlong pisikal na templo ng Kingdom of Jerusalem. Dahil posibleng ito ang mag-uugat na dahilan ng pagsisimula ng gulo kung saan lahat ng bansa sa mundo ay pag-iisahan ang Israel. Paano na kaya kung tularan ng mga Arab countries ngayon ang ginawa ng mga taong pumigil noon sa pagpapatayo ni Zerubbabel ng Second Temple? Suhulan din nila ang Amerika at allies nito para hindi suportahan ang Israel. Lalo na at ang Arab ang may pinakamaraming langis na gustong-gusto ng Amerika. Pero ang Diyos pa rin ang nakakaalam dyan at siya pa rin ang may desisyon. Marami ang nagsasabi na iba na ang ugali ng modern Israel ngayon kumpara sa orihinal na nagmula sa dating Kingdom of Israel at Kingdom of Judah. At totoo naman ito, lalo na at napunta sila sa iba't ibang klase ng kultura dito sa mundo. Ngunit ang totoo ay, ang pag-iba ng kanilang ugali ay nagsimula na matagal ng panahon bago pa ng Babylonian exile o yung pagkasira ng Temple of Solomon. Kaya nga hinayaan ng Diyos na masakop sila ng mga superpowers na hindi Israelita dahil sa ugaling ito. Pero ito yung gusto kong pansinin nyo tungkol sa Israel. Yung pattern ng nangyari sa kanila ay parang paulit-ulit lang. Naitayo dati ang unang Kingdom of Israel pero napaalis sila noong Babylonian exile at nawala sila sa kanilang bayan ng 70 years. At pagbalik nila ay mayroon ng mga bagong lahi ng tao na nakatira sa iniwan nilang bayan. At ito ang pumigil sa kanila para hindi agad maipatayo ang Second Temple. Kalaunan ay naitayo naman ang Second Kingdom of Israel pero sinira ulit ito ng mga Romano at muli silang napaalis sa kanilang bayan. Marahil ay pinayagan ito ulit ng Diyos dahil sa hindi pagtanggap ng mga Hudyo sa Mesaya na dumating, ang Lord Jesus Christ. John chapter 1 verse 11. Siya ay pumunta sa kanyang sariling mga tao, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang sariling mga tao. Tandaan natin na noong naging flesh ang the Word at naipakilalang si Lord Jesus Christ ay hindi nila tinanggap. Bagkus ay kinasuklaman nila at pinagkaisahan para maipako sa krus. Ito yung isang tinuturong dahilan kung bakit may antisemitism sa lahi ng mga Hudyo. Ngunit ang kagandahan nito ay para ma-open yung salvation sa mga Gentiles muna bago sa mga Hudyo. At ito yung pinakamagandang balita. Ito ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Romans chapter 11 verse 25. Mga kapatid, ito ay sapagkat hindi ko nais na kayo'y maging walang kaalaman patungkol sa hiwagang ito. Sa kabilang dako, baka isipin ninyong kayo ay matatalino. Ang hiwaga ay hanggang sa maabot ang kabuuang bilang ng mga hintil. Bagyang pinatigas ng Diyos ang puso ng mga taga-Israel. Ibig sabihin nito ay pinatigas ng Diyos ang puso ng mga taga-Israel na hindi tanggapin ang Lord Jesus Christ bilang kanilang Lord and Savior nang sa ganoon ay mabuksan ng salvation sa mga hintil. Pero darating ang panahon na maging ang mga Hudyo na ito na matigas ang puso ay sasabihin na ang kanilang Lord and Savior ay walang iba kundi ang Lord Jesus Christ. So balik tayo sa tanong na, sino ba talaga ang tunay na may-ari ng Promised Land na Israel? Ang mga Palestinian ba at mga Arabo? Ang mga chosen people na Israel ba dahil sa pangako ng Diyos kina Abraham, Isaac at Jacob? O ang mga bagong lahi ng Israel na tinanggap si Kristo Jesus bilang kanilang Lord and Savior? Kung ano man ang iyong sagot ay i-comment mo na sa baba. At tandaan natin na hindi lang sa Israel at mga Arab countries may pangako ang Diyos para may mamanahin, kundi kasama ang lahat ng tao kahit saan pa mang lahi siya nagmula. Ngunit matatanggap lang niya ang kanyang mamanahin kung maniniwala siya na ang Lord Jesus Christ ang kanyang Lord and Savior. At ito ang mensahe ng John 3:16. At sa pagtatapos ng video ito ay iiwan ko ang nasa John chapter 1 verses 12 to 13. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos.
Naging anak sila ng Diyos hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos.